Nagsona ang unbelievable basketball dito mga idol. So kung hindi nyo alam yon, klase po ito ng depensa na ginagawa sa basketball. Ang klase ng zona na ginagawa nila ay 2-3 zone. Dalawang players yung nasa taas. Madalas yung mga mas maliliit na players ng team to. Sabay yung nasa likod naman ay 3. Kadalasan din po yung pinakamatangkad ay andyan sa gitna. Kaya po 2-3 zone ang tawag dito. Now, binasag po ni Papa Donnie yung depensa nila. Hindi to shoot pero pakita lang natin yung ginawa nila. To attract the defense, syempre lumapit po sa gitna si Donnie. Kahit ako ma-attract dyan Ayan, sina Kong at Boss King ay nakatutok sa kanya. So hindi na siya makakapasok dyan kasi may harang kaya iniswing na lang niya yung bola sa kaliwa. Ang reaksyon naman ng depensa, umangat itong si Carding. Now, maganda po ang ginawa ni Donnie rito kasi nag-cut siya papasok. Kita nyo, pagkapasa hindi lang siya tumayo kundi nag-cut siya. Though hindi nga lang okay sa spacing kasi naiipit din po si Saikon dito sa gitna. Pero naging diferensya din po yung pag-cut ni Donnie doon. Kasi napasama din si Boss King sa kanya. Open na tuloy yung kakampi niya sa kabilang side sa kanan. At itong si Boss King completely wala na sa magandang pwesto. That's why nalampasan lang din siya ni Salvador ng mabilis. Good Euro, hindi nga lang pumasok pero foul. Habang playoffs po sa 50th season ng PBA ay may up to 12,000 pesos na bonus pa rin po si Wanek sa una niyong hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. Mapa NBA, PBA, Japan B-League, FIBA o iba pa idol. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Boss King, hindi kita binabash dito pero mali yung depensa mo kasi dito. Again, kita natin yung 2-3 zone defense ng unbelievable basketball and literal, lahat silang 4 nasa loob ng 3-point line. Itong linya po yan sa mga hindi po nakakaalam. And si Boss King lang yung wala doon. Ang purpose po talaga nitong zone defense para hindi makapasok yung kalaban sa loob. Parang pipilitin mo sila na tumira-tira sa labas at dun ka tatalunin. Pero ngayon na si Boss King nakadikit kay Saikon, di pinipigilan yung tumira sa labas to. Kapag ganitong naka-pressure ka talaga mas madaling nakakapag-drive yung kalaban kasi ang lapit-lapit mo. Good effort kay Boss King para mag-pressure dyan pero not all efforts ay maganda. Tulad dito na dahil sa pressure niya naging butas din siya sa kanilang depensa. Parang mas maganda tuloy na nagsag na lang siya. Napatulong tuloy si Kong ng hindi oras kahit na hindi niya talaga pwesto yan. Credits din po kay Saikon kasi kahit ang daming nakasalubong, atake pa rin talaga siya. Bilang isang dating varsity nga rin noong high school si Donnie, nakakaintindi rin siya ng mga situations na ganito. Lahat kayo nasa labas and bilang isa siya sa mga matatangkad din ng team at dahil din nakasona ang team payaman gumit na siya dyan ng saglit para ma-attract na naman yung depensa. Kita nyo, lumapit si Chris dyan kay Donnie. Good read din to kay Saikon kasi kahit na siya yung big man, nung nakita niya na si Donnie sa gitna ay hindi na rin siya tumuloy dyan kasi magiging masikip nga. Mukhang no look pass din ata to papunta sa corner. Same play doon sa kanina, pagkakat ni Donnie, pasa doon sa weak side. Yan ata ang turo ni Coach Gerald Anderson. Nagpalit sila ng lineup dito pero again mga idol, makikita po natin dito na may nag-cut sabay after nun, ipapasa sa kabilang side. Ganyan nga siguro yung play na dinrowing ni Coach Gerald. Kaya ngayon nagkukumhog na sila na maghabol sa mga wings kasi doon nabubutas ang depensa nitong unbelievable basketball. Pagkapasa sa kabilang side ulit, close out naman itong dalawa. At tama lang naman din yung ginawa nila dyan. Hindi ko alam syempre kung may laro ba tong si Emilio Daez mga idol kasi sa PBB ko lang naman siya honestly nakilala. Pero dito pa lang sa pag-drive niya with confidence, masasabi mong marunong din talaga. Na-notice nga rin yun ng mga announcers ni Richie Rivero dahil sa mga papasa-pasa nga nila nawawala sa pwesto tong depensa. Recovery ngayon tong isa sa ibabaw kay Emilio pero syempre hindi niya mahaharangan to ng ayos. So easily nakalampas siya. 1, 2, at 3 defenders po ang tinesting niya sa gupain ni Emilio dyan. Layo rin po ng take-off niya pero ganda numove sana. Mintis mga idol. Again po, hindi mga pro to malamang pero ang title ng video nga natin ay kung paano basagin ang zone defense. At hindi mo naman kailangan maging pro para magawa yon. Nakikita natin dito yung mga concepts nga na ginagawa nila. Tulad ulit dito kay Emilio na nakitang hilaw ang depensa sa ibabaw ng unbelievable basketball. Ang taas masyado ni Idol Mike dito so mahihirapan siyang mag-recover sa kaliwa niya. Ito rin po ang importansya kaya pinapractice natin yung lateral slides natin. Yung ganito. Para kapag ganito mga closeouts masanay tayong humabol at mag-recover. And ayun nga, nakita ni Emilio na hindi maganda ang pwesto nito sa depensa kaya hindi na rin siya nagpatumpik-tumpik pa. Inatake na at na-foul pa. Dito talaga sa Pinas ganito ang parang default na ginagawa sa depensa. 2-3 zone talaga. Or at least sa lugar na kinalakihan ko. Malay ko ba kung ganito rin ginagawa parati sa Mindanao o sa Norte. Pero yun, kung nagbabasketball ka malamang familiar ka talaga rito. Ine-explain lang natin syempre para doon sa hindi alam. Pinapatira talaga kayo dito sa labas. Kaya nga nung pinasa rito kay Targaryen nakababa ang kamay nung depensa. Kaya pala,
Pero football player din kasi itong si Kobe. Ito may isa pa silang play mga idol, kung saan itong si Joao ay bibigyan ng ball screen ngayon ng kanyang big man. Makikita nyo silang dalawa na nag-uusap kung saan ilalapat ang screen. At lahat po sila rito ay nagkakaintindihan. Kasi itong sina JM Ibarra pati si BJYO Mickey nagko-communicate din sa isa't isa na manatili si JM dyan sa labas. Tignan nyo yung nangyari. Dahil sa screen na ginawa nito ni Maninga, naharangan niya yung depensa sa ibabaw. Kaya nagkumuhog tuloy si Kong para umangat din sa depensa. So may options na si JM ngayon kung ipapasa niya to kasi itong big man ay hati na ang atensyon. Ano ba? Dito ba niya ipapasa kay BGYO Mickey sa ilalim o doon kay Maninga sa gitna? Dalawang good options yan to pass para kay JM. Pero sa kanya naman din ang play. Malayo ng konti si Kong kaya kumpiyansa rin tong pakawalan yung bola. So yan lang muna mga idol yung iilan sa mga paraan kung paano magbasag ng zone defense. Pinakita sa atin yan nung Star Magic All-Stars. Si Coach Gerald Anderson din kasi yung tactician nila. Syempre marami na rin talagang knowledge na nakuha yan buhat nung pagiging MPBL player niya. And I can say na effective naman din yung pinapagawa niya. Special request ni Rog ang girlfriend ko na gawan ko daw ng content tong ASG ng Star Magic. Malakas sa akin to Kaya ano po ang masasabi niyo sa video na ito, ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.